Welcome back again to Braille's channel. Narito po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa lahat. This time ay para naman sa lahat ng ating SSS members dahil tatalakayin po natin ang tungkol sa sickness at disability benefits. Ano nga ba ang pagkakaiba ng sickness at disability benefits? Kailan dapat mag-fail ang disability? At kailan dapat mag-fail ng sickness? Lahat ba ng illness ay applicable? At pwede kaya nasabay silang i-claim? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin SSS members at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Attention to all SSS members. Ano nga ba ang pagkakaiba ng SSS sickness benefits versus sa SSS disability benefits? Kailan pwedeng i-fail ang sickness at disability? Ang buong detalye tara alamin natin. Para sa lahat ng SSS member na nagkasakit ngayon o nagkaroon ng matinding karamdaman, ang topic natin ngayon ay para po sa inyo. Ano kaya ang pwede nating i-avail kay SSS? Sickness benefits ba o disability benefits? Para sa mga naguguluhan kung ano nga ba ang pwedeng i-claim, tara simulan po natin. At first alamin natin ano nga ba ang sickness benefits. Ito ay isang daily cash allowance na binibigay sa ilang araw na hindi natin pagpasok o hindi tayo nakapagtrabaho dahil sa ating pagkakasakit o injury. Ito ay hanggang 240 days lamang. Samantalang ang disability benefits ay isang cash benefits. Ito ay binibigay through monthly pension or lump sum for members who suffer permanent total or partial impairment. Ito ay dapat more than sa 240 days para maklasify as disability benefits. Ang sickness benefits ay for short period of recovery lamang, samantalang sa disability benefits ay for permanent impairment na siya. Sickness benefits ay kinailangang home or hospital confinement, ganun din sa disability benefits. Ito naman ay dahil sa pagkawala o totally loss of body part or totally hindi na maikilos ang katawan dahilan para hindi na tayo makapagtrabaho. Sa pag-fail ng sickness benefits, kailangan lamang na ma-file po natin ito within 5 days kung isa kang employed members at kung voluntary o ibang category ay dapat within 1 year of your sickness. Samantalang sa disability benefits, pina-file natin ito upon the permanent loss o disability or after ng ating hospitalization. Para sa requirements, ang sickness benefits ay dapat may at least 3 months of contributions within the 12-month period immediately preceding the semester of sickness or injuries. Pagdating sa disability benefits, dapat lamang ay may 36 months contributions prior to the semester of disability for monthly pension. Kung less than 36 months lamang, kayo po ay bibigyan lamang ng lump sum disability benefits. Para sa mga dokumento, same lang din ang isasubmit natin, tulad ng medical certificate, clinical abstract, laboratory results at operating records. Plus ang filled-up application form such as SSS sickness notification para sa sickness application, at SSS disability claim application naman para sa disability claims. Ang tanong, paano kung ang sickness ay umabot sa mahigit 240 days? Once ang sickness po ay lumagpas na sa 240 days, ang ating application ay i-convert na sa disability claims dahil lumagpas na po siya sa qualifying requirement for sickness benefits. Isa pang tanong, pwede bang pagsabayin ang sickness at disability benefits? Yan po ay depende sa ating illness o pagkakasakit. Kung magkaiba ng illness, pwedeng pagsabayin ang pag-file as long as hindi pareho ang illness. Maliwanag po. Dapat ay magkaiba ang illness para ma-qualify ang parehong sickness at disability claims ng sabay. Kung same illness, kailangan munang mauna ang sickness bago ma-convert sa disability. Ibig sabihin hindi po pwedeng pagsabayin if parehong sakit lang ang ipafile natin. Kapag ganito, need nyo munang i-file sa sickness bago ma-convert sa disability once ito ay lumagpas sa 240 days. Subalit kung ang illness o pagkakasakit ay isang permanent loss o direktang pagkawala ng isang parte ng ating katawan o totally hindi na siya aktibo para makapagtrabaho, ay direkta na po ninyo itong i-file sa disability benefits. May isang nagtanong po sa atin, ano kaya ang pwede kong i-file kung ang sakit ko ay isang tuberculosis o pneumonia or iba pa?
Kung ang illness po natin ay isang TB or illness na kailangan ng 3 to 6 months or more than medication. I-fail as sickness, kung ang illness ay nasa period of 4 days up to 240 days lamang. Pero kung lagpas na po dito ay i-fail nyo na po sa disability claims. Paano kung magkaroon ng overlapping of benefits? Overlapping sickness and partial disability benefits are usually deducted from the final benefit proceeds. If sickness benefits were settled prior to a final disability claim, the amount corresponding to the overlap is usually deducted from the final disability benefit. Makikita po agad yan ni SSS once nagkaroon po tayo ng overlapping of benefits. Isa pang katanungan. Pwede rin bang i-fail ng ECC ang sickness at disability benefits? Yes, pwede po, as long as work-related po ang inyong pagkakasakit or injuries ay makakatanggap pa po tayo ng ECC maliban pa sa sickness benefits. Ito ay applicable lamang sa lahat ng SSS employed members since meron silang employee-employer relationships. Paano mag-fail ng SSS benefits? Pwede na po tayong mag-file ng application through SSS online account po natin. Kailangan nyo lang iscan ang lahat ng mga dokumento na kakailanganin tulad ng medical certificate at iba pa, at isubmit ito through your online SSS account. Kung ayaw nyo naman ng online or either hindi po kayo marunong, ay pwede naman mag-walk-in sa any SSS branch na malapit po sa atin. Dalhin nyo lang ang mga dokumento. Naway nakapagbigay po ito ng impormasyon sa ating mga SSS members at makatulong din sa pag-file ng ating mga benefits. That's it! Para sa mga may katanungan o hinaing sa kanilang benepisyo, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.